Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay sumasa inyo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano. Ito na naman po ang isa na namang episode ng ating programang Ito ang Islam. Sumasa inyo every Tuesday mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mapapakinggan dito lamang sa ating mashallah station. Yes, nandyan sa likod natin makikita. 95.9 radyo natin. Broadcasting mula rito sa mataas na bahagi ng Cotabato City, ang PC Hill, mashallah. At siyempre, heto na naman ang inyong kapatid, ang inyong kasimanwa, Ilonggo Gidni. Brother Abdul Muhaymin Akubo po lamang, kasama ang ating butihing BTA Member Parliament, ang ating Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama po ang buong staff, mashallah, ng kanyang opisina, sa ating station manager ng 95.9 mashallah, 95.9 radyo natin FM. At siyempre si Sister Maya, mashallah, at ang lahat ng mga nandito sa technical side at sa staff natin. Pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli po, kayo ay aming inaanyayahan na maging bahagi ng mga talakayan, maging bahagi ng pagpapaabot kung ano ang Islam. Inshallah, layunin natin na ang programa nating ito ay magiging daan upang maunawaan kung ano ang Islam, lalong-lalo na ng ating mga mahal na kababayan na mga Kristiyano. Sapagkat kapag naunawaan natin ang Islam, inshallah po, matanggap natin ang katotohanan ng taglay nito. Kapag naunawaan natin ang Islam, mawawala yung misconception na itong mga Muslim, kalaban nila si Jesus. Yan yung isang misconception eh. Itong mga Muslim, anti-Christ. Itong mga Muslim, ayaw nila kay Jesus. Which is very wrong. Maling-mali po. Sapagkat isa sa mga haligi ng pananampalatayang Islam ay ang paniniwala sa mga propeta. At itong si Jesus mismo ay mababasa sa Quran. Merong chapter sa Quran, Surah Maryam, tingnan mo, na kung saan bahagi ng Surah Maryam, kapag binasa mo, ay ang kasaysayan, ang mga bagay-bagay na may kinalaman kay Jesus at sa kanyang ina na si Maria. So, mahirap po, malabo, hindi totoo na si Jesus ay kalaban ng mga Muslim. Ang mga Muslim ayaw kay Jesus. Ang mga Muslim anti-Christ. Dito sa Cotabato City po, pag makita ninyo yung motor, may payong siya or mayroon siyang shade, yung may payong ba na motor, may nakasulat sa likod na, I am a Muslim, I love Jesus. O, tingnan ninyo. Makikita nyo dito sa Cotabato yan, I am a Muslim, I love Jesus. Dahil yan ang totoo. Bilang Muslim, mahal po natin si Jesus. Hindi maaari na ang Muslim ay hindi niya mahal si Jesus. Hindi maaari na ang Muslim ay hindi
hindi maniwala kay Jesus, hindi maaari po. Hindi ka magiging tunay na Muslim. Kulang ang pagka-Muslim mo kung hindi ka maniwala kay Jesus. Sapagkat yan ay bahagi ng haligi ng pananampalataya. The 6 articles of faith ay ang paniniwala sa mga sugo, sa mga propeta, sa mga messenger na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga tribo. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. So, mga kabayang Kristyano, ang programang ito, katulad ng ating sinasabi, ay talagang para sa inyo ito. Espesyal talaga ito. Ginawa ito, buong puso na inihahandog namin ito sa inyo. Yung ating mga kapatiran ng mga Muslim, Maguindanao, Maranao, Iranon, sikan-sikan lang po tayo, ha? Bakit? Pang-inspire lang po ito. Pang-encourage lang ito sa inyo. Pampalakas lang ng iman sa atin. Yung mga talakayan natin, pampalakas ng iman. Pang-confirm, pampapatunay, pampapatutuo na yung relihiyon na kinagisnan mo, tama. Oh, you see? Yun po yun. Sa mga discussion, sa mga presentations natin, ay nagpapatunay na ang Islam ang tamang relihiyon. Kaya para po sa mga kapatiran ng mga Muslim, sana po magsilbing pampalakas ng iman ang mga bagay na ating tinatalakay. Pampalakas ng iman kasi pag malakas ang iman mo, maniniwala ka, susundin mo, gagawin mo. Kasi pag hindi mo naman sinusunod yung utos ng Allah, ibig sabihin mahina ang faith mo. Something wrong sa pananampalataya, sa faith mo. Yung iman mo, there is something wrong. Yes, there is something wrong. Bakit hindi ka nakapagsubo prayer kanina? Narinig mo naman yung azan, narinig mo naman yung bang, nakatira ka lang nandyan sa tabi ng bahay mo yung masjid. Pero hindi ka malang nakagising, o rather hindi ka malang bumangon, nagising ka naman. Kasi imposible na hindi ka makagising. Sa lakas ng sound system, napaka-imposible na hindi ka makagising. Di po ba? Excuse me po. Pero bakit hindi tayo nagising, kapatid? There is something wrong sa ating iman. Yung iman natin may problema. Bakit hindi mo kayang bumangon? Bismillah. Hindi mo kayang bumangon at mag-subbo prayer. Fajr, hindi mo kayang bumangon, there is something wrong. There is something wrong sa iman natin. Kung yung alam mo, hindi mo magawa, there is something wrong po. Alam mo Tapos, alam mo, tapos kaya mong gawin, hindi naman mahirap gawin. Kaya mo naman gawin. May kakayahan ka na naman na gagawin. Bakit hindi mo magawa? Bakit hindi ka makabigay ng piso? Diyan sa mga nangangalabit. Dito sa Cotabato City, maraming nangangalabit. Tapos pag lingon mo, nakabukas yung palad, humihingi, sumisinyas ng kain daw, sumisinyas ng kain. Sabi niya, nagabuka yung palad, tapos magsinyas na pangkain lang. Na bakit hindi ka makabigay kahit piso? Kahit piso! O di ba? Parang mahirap paniwalaan, ano? Maliban na lang siyempre kung wala ka talaga piso. Kung wala kang piso, 500 ang pera mo, pwede mong sabihin walang change, walang sinsilyo. Huwag mo na lang pagalitan po. Di ba? Hindi ka nga nagbigay, hindi ka nga nakabigay. Pagalitan mo pa, pagsalitaan mo pa ng kung anong mga hindi maganda, sigahan mo pa ng mata. Allahu Akbar. Di ba? Or, alis dyan! Alis dyan! Sipin mo yun. Allahu Akbar. Kaya inshallah po, ang programang ito ay naglalayon sa mga kapatiran ng mga Muslim na madagdagan ang ating iman base po sa mga kaalaman na ating sinishare. Katulad ngayon, ang mga Muslim, dito po sa Islam, ang turo ng Quran, ang sabi ng Quran, sa Surah Maryam, chapter 147, wa makataluhu, wa masalabuhu.
Yan ang sinabi. Ha? Wa makataluhu, wa ma salabuhu. They killed him not, nor crucify him. Hindi nila siya napatay o naipako sa krus. Hindi nila siya napatay o naipako sa krus. Yan ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. Kaya kabayang Kristiyano, mga Muslim, hindi po naniniwala na si Jesus napako sa krus at namatay at muling nabuhay. Pinapasinungalingan ng Quran. Tataas ang kilay natin, di po ba kabayang Kristiyano? Ito talaga mga Muslim naninira. Wala talaga itong magawa. Wala talagang magawa itong mga ustads na ito, itong balik Islam na ito. Itong Hakubo na ito, wala talagang magawa kung hindi manira, manginsulto, mangatake. Aba, hindi po. Tayo po ay nagtatanong lamang upang mabigyan ng daan ang mga pagpapaliwanag. Hindi po tayo nandito para manginsulto, manira o mangatake ng ibang relihiyon, ng mga katuruan. Hindi po pang-aatake kung sasabihin natin, kung babasahin ko sa Zechariah, sa Old Testament po, sa Zechariah po, mababasa na ang sinakyan ni Jesus nang siya ay pumasok sa Jerusalem ay donkey. Sa Matthew chapter 21 verse 7, mababasa po kabayang Kristiyano na ang sinakyan ni Jesus sa pagpasok sa Jerusalem ay colt. Alam mo ba kung ano ang colt? Alam mo ba kung ano yung donkey? Magkaiba yung donkey, magkaiba yung colt. Kabayo at donkey, magkaiba po. Ngayon, pang-aatake ba, kabayang Kristiyano? Kung tayo ay magtatanong, ano ba ang totoo na sinakyan ni Jesus nang siya ay pumasok sa Jerusalem? Yung tinatawag nilang the Great Entry. Yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yung tinatawag nilang linggo ng palaspas. Linggo ng palaspas. Actually, questionable itong linggo ng palaspas. Palm Sunday. Palm Sunday is questionable. Bakit? Noong panahon ni Jesus, meron na bang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday na mga pangalan ng araw? Kailan ba nagsimula ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday na pangalan ng araw? Kailan? Na, kabayang Kristiyano, pwede mong i-google yan para ikaw mismo makadiscover. Ikaw mismo makadiscover, kabayan. Allahu Akbar. O hindi paninira yan. Diba, hindi paninira po. Nagtatanong lamang tayo para mabigyan ng linaw mga bagay-bagay. So ano yung tama? Ano pala talaga ang sinakyan ni Jesus? Sa Matthew chapter 21 verse 7, ang sinakyan, mababasa natin, ang sinakyan ay colt. Sa Zechariah Old Testament, chapter 9 verse 9, ang sinakyan ni Jesus ay donkey. So ang tanong, kabayang Kristiyano, ano ang tama? Isa lamang ito sa napakaraming mga bagay, napakaraming mga bahagi ng salaysay tungkol sa crucifixion, death, and resurrection of Jesus. Isa lang po ito sa napakaraming katanungan na ewan ko kung paano sagutin ng pastor, ewan ko kung paano sagutin ng pari, na Father, Pastor, paano yun? Ano ang tama na sinakyan ni Jesus sa kanyang entry to Jerusalem? So hindi po pang-aatake, hindi paninira. Mababasa ito sa Bible, paano naging paninira? Di ba? Nasa Bible yan, hindi paninira.
Allahu Akbar. Mga kababayang Kristiyano, pwede niyong basahin Matthew chapter 12 verse 20. Matthew chapter 12 verse 20 po. Anong mababasa natin? Anong mababasa? Matthew chapter 12 verse 20. Ito po. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so the Son of Man will be. Matthew chapter 12 verse 20, kabayan. Ito ay winika. Isipin mo, si Jesus mismo nagsabi nito. Si Jesus mismo nagsabi, kabayan. Sinabi ni Jesus na kung si Jonas ay 3 days and 3 nights, ganun din ang Son of Man, 3 days and 3 nights din. Ito po ay isang katuruan ng reliyong Kristyanismo. Ito po ay katuruan na may kinalaman sa crucifixion, death, and resurrection of Jesus. Yung pagpako sa krus kay Jesus, yung kanyang pagkamatay at muling nabuhay. Isa po ito sa mga napakaraming katanungan. Bismillah. Alhamdulillah. Kapatid sa Islam, pag nag-inom tayo, bismillah. Pagkatapos mong iminom, alhamdulillah. Ha? Sanayin natin ang sarili natin. Pag uminom ka, bismillah. Pag nakatapos, alhamdulillah. Okay? Inshallah. Alhamdulillah po. Kabayan Kristiyano, turo ng reliyong Kristyanismo ito. Turo ng Christianity. Bahagi ng katuruan ng Christianity ito. Na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Sa ikatatlong araw siya ay muling nabuhay. Ayan. Ha? Mababasa natin ito sa tinatawag nilang Apostles' Creed. Kabayang Kristiyano, memorize mo ba ang Apostles' Creed? Kristiyano ka, memorize mo ang Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so on and so forth. And on His Son, Jesus Christ, who died on the cross. And on the third day, He rose again. On the third day, He rose again. Yan yung turo. Na kabayang Kristiyano, magmatik-matik tayo. Mathematics tayo ba? Mathematics ba? Addition lang. 1 plus 1 plus 1 lang. Equals 3. Mag-mathematics tayo. Bilangin daw natin, kabayang Kristiyano. Nasubukan mo na bang bilangin? Na huwag mong kalimutan, hindi tayo naninira. Hindi tayo nang-aatake dito. Nasa Bible ito eh. Di ba? Mababasa sa Bible, Matthew chapter 12, verse 40, sinabi ni Jesus, kung si Jonas ay 3 araw o 3 gabi sa tiyan ng isda, ganon din ang Son of Man. Allahu Akbar. Ganon din po ang Son of Man. 3 araw din, 3 araw, 3 gabi, 3 gabi, 3 araw din. 3 days and 3 nights, 3 nights and 3 days. Allahu Akbar. Pero subukan natin mag-mathematics. Subukan natin mag-mathematics. Okay? Samahan niyo po ako, mag-mathematics tayo. Si Jesus po ay ipinako sa krus Friday ng hapon. Namatay siya. Yan ang turo ng reliyong Kristyanismo. Namatay siya, inilibing. Friday ng hapon, namatay si Jesus. Friday. Hapon na. Namatay. So siya ay namatay, nasa libingan siya, inilibing siya,
Friday ng gabi. Friday ng gabi, isang gabi. Kinabukasan, Saturday, isang araw. Saturday ng araw ay isang araw. Saturday, isang araw. Kinagabihan. Natapos ang isang araw ng Saturday, gabi na. So, Saturday ng gabi. Friday ng gabi, isa. Saturday ng gabi, dalawang gabi. Kinabukasan, Sunday, si Jesus ay muling nabuhay. Sunday po, muling nabuhay si Jesus. Bilangin natin ulit. Friday ng gabi, isang gabi. Saturday ng araw, isang araw. Saturday ng gabi, Saturday ng gabi, dalawang gabi. Ano ang meron, kabayang Kristiyano? Ano ang meron? Dalawang gabi, isang araw. Hindi mo mabibilang ang Sunday sapagkat umaga, muli nang nabuhay si Jesus. Hindi po ba na paano yan, Father? Ha? Paano yan, Pastor? Bakit patuloy nating itinuturo ng 3 days and 3 nights? Kapag binilang natin, wala namang 3 days and 3 nights. Ano ang meron? Dalawang gabi at isang araw. Yan po ang meron. 2 nights and 1 day. Kabayang Kristiyano, mathematics lang naman, addition lang naman Ha? Addition. Kahit nga hindi nga marunong mag-aral, marunong mag-addition. Yes, kahit hindi nakapag-aral po, marunong siya mag-addition ng 1 plus 1 plus 2. Oh, bilangin mo ilan yan lahat. 5 plus 5, ilan lahat? Di 10, sabihin niya, kahit hindi nakapag-aral po, marunong mag-addition, kaya madali lang masyado. Common sense. Kapag ang 3, hatiin mo sa 2, ilan? Medyo mahirap. Pero yung 4, hatiin mo sa 2, ilan? Di siyempre alam mo, ilang 2 sa 4? 2. Nakita mo ba yung mga bula na yan? Ilan lahat? Bilangin niya, 1, 2, 3, 4. Ilan ang bula? 4. Addition lang po, kabayang Kristiyano. Addition lang. Father, Pastor, addition lang. Bakit natin patuloy na itinuturo yung isang bagay na hindi naman totoo? Hindi ito paninira. Hindi pang aatake. Ito po ay pagpapaabot ng kaalaman na maaari 100% possible, hindi pinag-uusapan. Hindi binilang. Hindi po binilang. Ako nga, hindi ko rin nabilang yan Nung hindi pa tayo nag-Islam, hindi rin natin binilang yan Hindi rin. Blind follower kasi tayo. Kung anong sinabi ni Father, kung anong sinabi ni Pastor, yun na lang. Kung ano yung nakagisnan mo, yun na lang. Bismillah. Sa Islam, kabayang Kristiyano, mga kapatid sa Islam, sa Islam po, pwede nating tanungin, pwedeng usisain yung sinasabi ni Jacobo. Narinig ko sa programa ni Jacobo, ito ang Islam, narinig ko, na ganito daw. Totoo yun, Ustads? Tama ba yung sinasabi ni Jacobo? Pwede pong itanong yan. Pwede pong alamin, pwedeng siyasatin, pwedeng imbestigahan kung totoo ba o hindi yung pinagsasabi ko. Yung narinig mo kay Ustads, yung narinig mo kay ulama, pwedeng itanong sa ibang Ustads, pwedeng itanong sa ibang ulama. Pwedeng i-research, pwedeng i-google. Pwede mong tingnan sa Quran. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, pwede mong hanapin, pwedeng alamin kung totoo ba na sinabi ng Allah sa Quran na sinabi ng Allah sa Quran. Di ba?
na pwedeng siya sa atin, pwedeng tanungin nga, nasa Quran yan? Oh, dahil sa kayamanan, dahil sa posisyon, ang tao ay magbabago. Oh, ha? Susubukan ko kayo sa inyong mga anak, subukan ko kayo sa inyong kayamanan, susubukan ko kayo sa inyong mga posisyon. Nga, ang sadaka ay nagpaparami ng kayamanan. Allahu Akbar. Gamutin mo ang iyong sakit sa pamamagitan ng sadaka. Turo ng Islam yan? Nasa Islam ba yan? Quran ba yan? Hadith ba yan? Ganyan po sa Islam, mga mahal naming kababayan na mga Kristiyano, pwedeng siyasatin. Hindi naman ibig sabihin na pag tinanong mo kay Ustads na tama ba yung sinasabi ni Jacobo, pag tinanong mo yan kay Ustads, sinabi ni Jacobo na ganito, tama yun, hindi ibig sabihin na pinagdududahan mo na ako, hindi ibig sabihin na ano mo na ako, na something wrong na, hindi maganda ang ano mo sa akin, hindi. Sabi kasi ng Allah, magtanong ka sa mga bagay na hindi mo alam sa mga nakakaalam. Yeah, magtanong ka sa mga bagay na hindi mo alam sa mga nakakaalam. O di ba? Ustads yun, ulama yun, magtanong ka sa kanya, tama ba yung sinasabi ni Jacobo? Oo, nasa Quran yan, brother. Turo ng Islam yan. Ganon. Ganon po sa Islam, mga mahal naming kababayan na mga Kristiyano. Kaya, siguro naman, nararapat lang na alamin naman natin kung gaano katotoo yung kinagisnan nating paniniwala. Ha? Bakit 3 days and 3 nights? Wala namang 3 days and 3 nights. Oh. Di ba? So, inshallah, inshallah na subukan naman nating usisain, subukan naman nating i-research, subukan naman nating aralin ang Islam. 100% po, pwede nating, kapag ginawa natin, sa tulong ng Allah, mabubuksan ang ating kaisipan. Dito po sa Cotabato City, mayroon tayong Da'wah Center. The only Balik Islam Da'wah Center sa Cotabato, ang TMDF Da'wah Center. Matatagpuan sa Dato Manong Building, Indy Avenue, harapan ng exit gate ng Notre Dame University. Nasa second floor po tayo ng Producers Bank. Nasa second floor tayo ng Producers Bank. Kaya inshallah po, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ating inisishare sa inyo at magsilbing eye-opener. Mga kapatid sa Islam, magsisilbing pampalakas ng iman. Tama lang talaga ang sinabi ng Allah sa Quran. Wa makataluhu wa masalabu. Mayroon tayong supporting evidence. Mayroon tayong mga patunay. Bakit hindi pinapaniwalaan? Bakit kinuwestiyon? Bakit dinideny? Bakit pinasinungalingan ng Allah? Wa makataluhu wa masalabuhu. They killed him not. Hindi nila siya napatay o na crucify. They killed him not nor crucify him. Hindi nila siya napatay o naipako sa krus. Yan yung pagpapasinungaling ng Allah subhanahu wa ta'ala na ngayon, ito na nga, nais natin magpresenta ng mga bagay-bagay na talagang questionable. Ang mga katanungan, mga bagay na bahagi ng tinatawag na crucifixion na kung saan mahirap paniwalaan. O nakapako na daw si... Correction.
Bahagi yun ng verse. Ito yung sinasabi ni Jesus. My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yun ang sinabi ni Jesus. Diyos ko, kung pwede lang, na ilayo mo sa akin ang saro ng kamatayan. Subalit hindi ang aking kagustuhan, kung hindi ang iyong kagustuhan ang masusunod. Yan ang sinabi ni Jesus. Diyos ko, ilayo mo sa akin ang saro ng kamatayan na nakaamba sa akin. Ito po yung sinabi ni Jesus. Siya po ay humihingi ng rescue. Humihingi ng tulong si Jesus. Humihingi ng tulong. Iligtas mo ako sa nakaamba na kamatayan. Iligtas mo ako. Kabayang Kristiyano, o hindi ito paninira, ito'y katanungan, bakit? Hindi ba alam ni Jesus na siya ay pinapano? Alam niya kung ano ang mission niya. Alam niya ang kanyang purpose. Bakit siya pinadala dito? Ano ang siya nagkatawang tao na naging Diyos anak. Diyos ama, Diyos anak. Diyos ama, nagkatawang tao, naging si Diyos anak. Walang iba kundi si Jesus. Ngayon, bakit siya nananalangin, bakit siya humihingi ng tulong, ng rescue? Iligtas mo ako. Maaari ba? If it is possible, alisin mo na itong saro ng kamatayan na nakaamba sa akin. Maawa ka. Allahu Akbar. Tingnan mo, humihingi siya ng tulong. Ayaw niyang mamatay. Ayaw ni Jesus na mamatay. Pero di ba may kontrata? In the first place, alam niya kung bakit siya nagkatawang tao. Di ba? Oh, ano ang mission mo sa buhay? What is the purpose of creation? Bakit ka narito sa mundo? Alam mo ba kapatid, ang purpose of creation? Alam mo ba kapatid, bakit nandito ka sa mundo? Ha? Para to worship God, to worship Allah. Wa makalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Para mag-worship ang Allah, para i-worship mo siya. Yan ang purpose ng creation. Na napakadali gawin yung Fajr, Duhur. Napakadali gawin. Napakabilis ng takbo ng oras. Sa mga late tuners, kayo ay patuloy na nakikinig sa programang Ito ang Islam. Hatid sa atin, sponsor ng ating butihing BTA Member Parliament, Deputy Speaker Omar Yasser Crisostomo. Sa mga kasama ang buong staff ng opisina, mashallah. Magpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y napapakinggan natin every Tuesday. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga po. Dito lamang sa 95.9 radyo natin, FM. Masya Allah. Kabayang Kristiyano, na, paano yan? Paano yan? Ayaw pala ni Jesus na mamatay. Labag sa kalooban niya, hindi pala kusang loob. Hindi pala kusang loob. Allahu Akbar. Ha? Allahu Akbar. Ilan po ito sa mga bagay-bagay na bahagi ng crucifixion ni Jesus, katuruan ng reliyong Kristyanismo na questionable. Isa po ito sa mga katanungan na wala pong malinaw na kasagutan, wala pong malinaw na explanation.
Kaya paano na lang ito, Father, Pastor, paano? Ipaliwanag naman natin sa ating mga followers, na mga nasasakupan sa ating mga miyembro. Alam niyo po, kabayang Kristiyano, sa Islam, walang bagay na walang paliwanag. Yes, sa Islam po, walang bagay na walang paliwanag. Alif Lam Mim. Anong ibig sabihin ng Alif Lam Mim? Walang paliwanag yan. Bakit mo sinabing walang paliwanag? Kasi sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng Alif Lam Mim. So dahil si Allah lang ang nakakaalam, hindi na dapat alamin. Siya lang nakakaalam. Bakit mag-ayuno ang mga Muslim? Bakit nag-fasting kayo ng 30 days? Bakit nag-fasting kayo ng 1 month? Bakit? Kasi pinagutos sa Quran. Kautusan ng Allah. Bakit tuwing buwan ng Ramadan? Mag-Islam ka kasi mag-asawa ka ng 4. Mali po yan, misconception yan. Magbalik Islam kasi mag-asawa ng 4. Misconception. Sapagkat hindi naman kautusan sa Islam na mag-asawa ng 4, kung hindi, ano ang mayroon sa Islam? Kapahintulutan. Bata ka pa. Na-stroke si Mrs. Di ba? Tingnan mo bata ka pa, na-stroke si Mrs. Bata ka pa, matanda na si Mrs. Anong gagawin mo sa buhay? Mamurikat? Gagamit ka ng mga bayarang babae, ganon? Hindi po. Hindi yun sa Islam. Kundi ipinahintulot ng Allah na pwede kang mag-asawa. Legal po yan. Legal. Legit. Kabayang Kristiyano, tingnan nyo bang nangyayari? Tingnan mo ba nangyayari, kabayang Kristiyano? Sino ba yung artista na napakaraming anak? No, yung artista na sikat na napakaraming anak. Marami siyang nabuntisan, marami siyang kinakasama, marami siyang inanakan. Bakit? Hindi kasi pwede mag-asawa ng 2, 3, 4 sa Christianity. Kasi bawal. So anong nangyayari? Ayun, kabit dito, kabit doon. Nangangaliwa. Matanda naman si Mrs. niya, hindi na maibigay ni Mrs. yung kanyang sexual needs. Ayun! Pumupunta sa mga babaeng bayaran, nandoon sa mga nightclub. Kasi bawal. Tingnan mo ba? Tapos pag nabuntis, pagdating ng panahon, nagiging problema. Kasi hindi alam ng unang asawa na nakabuntis. Hindi alam ng unang asawa na may mga anak pala siya, may kabit pala siya. Pero sa Islam, hindi. Walang ganon, Masya Allah. Hindi magiging problema. Hindi problema sa Islam yon. Dahil allowed. Pero hindi po ipinag-utos, Mali po yon, misconception. Kaya sa Islam po, lahat may guidelines. Lahat ng ginagawa ng isang Muslim, paano mamuhay bilang Muslim, paano maging Muslim, may mga guidelines, may mga instruction na ibinigay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na bilang Muslim, ganito, 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 ganito. Masya Allah. Alhamdulillah. Islam is a way of life. Napakabilis ng takbo ng oras. Mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, muli po, nais naming sabihin, nais naming bigyan ng emphasis na itong programang ito ay hindi upang manira, mang-atake, mang-insulto, hindi. Kung hindi upang magbigay ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman kay Jesus, mga bagay na may kinalaman kay Jesus. Nang sa gayon ay pwede nating suriin
Paano ba talaga? Si Jesus ba ay naipako sa krus o nagbigti? Sa susunod po, pag-uusapan natin. Alam mo ba na mababasa sa Bible na si Jesus ay nagbigti? Jesus was hung on the tree. Hung on the tree. Yan si Jesus. Pwede nating Allahu Akbar. Pwedeng i-google, Allahu Akbar. Hindi yan paninira, nasa Bible. So lahat ng tinalakay natin ngayong araw na ito ay hindi paninira, kung hindi base po, nakabase po, may ebidensya. Mababasa po sa libro na kung tawagin ay Word of God. Biblia, Word of God, salita ng Diyos. So sinasabi sa salita ng Diyos, Matthew chapter 21 verse 7, si Jesus ay sumakay sa colt. Sinabi po, sa Zechariah chapter 9 verse 9, si Jesus ay sumakay sa donkey. Sinabi po na sabi ni Jesus, siya ay 3 days and 3 nights. Matthew chapter 12 verse 20. Sinabi po sa Bible, Matthew chapter 26 verse 39, si Jesus ay nanalangin. Nanalangin si Jesus sa kanyang amang nasa langit na pwede bang iligtas mo ako sa kamatayan na ito? Iligtas mo ako sa kamatayan ito. Humihingi siya ng tulong. Nagpapariskyo. Bakit maghingi ng tulong? Di ba sinabi natin kanina, bakit paghingi ng tulong? Mayroon namang kasunduan Bakit hindi ba niya binasa yung contract na pinirmahan niya? May contract pinirmahan Basahin. Kaya nga po, dapat binabasa yung mga kontrata Yung mga bagay-bagay na pinipirmahan natin, binabasa po yan dapat. Siguro hindi nabasa ni Jesus yung contract na siya ay nagkatawang tao siya. Diyos siya na nagkatawang tao at tapos kailangan mamatay siya sa krus. Dahil kailangan niyang i-ransom, kailangan niyang bayaran ng kasalanan ng sanglibutan. Ganun yun. Hindi po yan paninira. Yan po ay namabasa sa Bible. Yan ay panalangin ni Jesus. Inshallah po, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito. Mga kapatid sa Islam, tingnan mo kapatid, Masya Allah, banal na Quran, Surah Maryam, verse 147, wa makataluhu, wa masalabuhu, they killed him not nor crucify him. Ito ngayon, ay presenta natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa crucifixion. Mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagpako sa krus kay Jesus. Na mga questionable na mga bagay. Questionable. Mga katanungan na mahirap ipaliwanag. Mga katanungan na hindi ko alam paano ipaliwanag ni pastor. Malinaw naman na colt ang sinakyan. Malinaw din na sinabi na donkey ang sinakyan. Malinaw din na 3 days and 3 nights. Pero kapag binilang mo, walang 3 days and 3 nights. Ano lang ang meron? Ano ang meron? 2 nights and 1 day. Yan ang meron. 2 night and 1 day. Excuse me po. 2 gabi at 1 araw. 1 araw. 2 gabi at 1 araw. Bakit ba ipinipilit, pinapaniwala bakit ba pinipilit, pinapaniwala sa atin ni Father at ni Pastor ang 3 days and 3 nights? Wala namang 3 days and 3 nights. Di ba kabayan? Inshallah, hindi po yan paninira. Yan ay katanungan na pwede ninyong hanapan ng kasagutan. Pwede nating itanong kay Father. Pwede nating itanong kay Pastor. Bakit? Alhamdulillah po, gabayan tayo ng Allah. Pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinishare po namin ito sa inyo para magsilbing eye-opener, para aralin natin, i-discover natin ang Islam. Inshallah po. Alhamdulillah, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngalan ng ating butihing BTA Member Parliament, Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, sa ating station manager, sa ating technical side, ang inyong lingkod po, Brother Abdul Muhaymin Jacobo, ay pansamantalang mamamaalam
Hanggang sa muli po. Magandang Allahu Akbar. Magandang araw sa lahat. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون